balita na ito na yung Brave 18 na dating mga empleyado ni Zaldico ay pwede palang maghain ng reklamo sa ICC. Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko, hindi ma-explain ni PRD kung saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganon. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. Sasampahan po ng reklamong pandarambong at graft ng Ombudsman ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago ang lahat guys, bago natin yan pag-uusapan, paki-like, paki-share itong video natin ha para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa ating mga breaking news, sa mga balita, sa katotohanan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. At kung nakasubscribe na kayo sa akin, ma-update na kayo sa mga breaking news natin at mga trending na balita. Okay? Subscribe na. Gandang gabi po sa inyong lahat dito sa Donmar TV. At ang pag-uusapan natin ngayon ay itong ang nag-trending ngayon na balita patungkol po dito kay Senator Legarda at ang kanyang anak na si Representative Leviste, no? Iimbestigahan ng ombudsman dahil sa umano'y anomalya sa solar firms. Mantakin nyo ha. Alam naman po natin itong si Congressman Leandro Leviste, maingay rin ito patungkol sa flood control na kapalpakan ng administrasyon. At pati itong si Senator Legarda, no, at si Congressman Leviste, maingay sila sa kapalpakan ng administrasyon. Alam nyo na, di natin alam ha, baka inutusan na naman itong si Remulla, baka lang, analysis lang natin, na trabahuin nyo na itong dalawang ito, itong mag-ina. Ang daming sa comment section, ang daming nagsasabi dito na mauna pa kayang makulong itong si Legarda at si Leviste kay ni Martin Romualdez. Pag-usapan natin yan mamaya. At ito po, no, itong patungkol po sa bank records ni VP Sara at itong kanyang asawa na si Mans Carpio, no, attorney Mans Carpio, kasi attorney naman yung asawa niya. Kinwestiyon ni Mans Carpio ang legalidad ng pagsusumite ng tax record nila ni VP Sara. Kasi po, karapatan po yan ng asawa ni VP Sara, no, na magsumite po ng question, okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi po, alam naman po natin na ang Pangulo ng Pilipinas lamang po ang makapagbigay ng utos ng BIR para ilabas itong mga tax records ng mag-asawa na VP Sara at itong si Atty. Mans Carpio. Alam naman natin, talagang gagawin yan ni BBM. Because si BBM, gagawin niya ang lahat para lang ma-impeach si VP Sara kasi natatakot yan na pag makalusot dito si VP Sara sa impeachment hearing, ay talagang mapresidente si VP Sara sa 2028. Nararamdaman kasi ni BBM na wala nang nagmamahal sa kanya na mga taong bayan. So ito na lang yung panglaban niya. Mamaya pag-usapan natin yan. Heto pa. Itong papanoorin po natin ang full interview, no, ni Vice President Inday Sara Duterte doon sa Hague. Ang nag-interview po ay yung ating kaibigan na si Alvin and Tourism. Nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong organisasyon ang ICC o itong International Criminal Court. Yan ang sabi ni VP Sara. Alamin po ang detalyeng highlights dyan patungkol sa sinabi ni VP Sara. At last but not the least ay kung meron pa tayong oras ay papanuurin po natin na itong balita na ito na yung Brave 18 na dating mga empleyado ni Zaldico ay pwede palang maghain ng reklamo sa ICC. Meron pong mga legal experts ang nagsasabi na mas mapapakinggan po sila doon sa ICC. Tingnan lang natin ha. Tingnan lang natin kung hindi ba bias ang ICC kasi kung papakinggan ng ICC itong mga 18 ex-Marines, masasabi natin na ang ICC talaga ay tumutulong sa mga humans na kailangan po ng hustisya. 'Di ba? Kasi po ang Brave 18 na sila yung sana magbubulgar sa mga kabalastugang korupsyon na ginawa ng bansang ito, sila pa yung ginigipit. ICC.
matutulungan ba ninyo itong mga sundalong ito, mga retired na mga Marines? Tingnan lang natin. Mamaya, pag-usapan natin yan, ipapakita natin yan. Sige, sige. Ito, unahin muna natin itong balita nga, no? Patungkol dito sa Senator Legarda at itong si Representative Leviste na iimbestigahan na sila ni Ombudsman Remulla kasi sobrang palpak itong si Remulla. Hay nako, ito po, panoorin natin ang balita na ito. Play! Sasampahan po ng reklamong pandarambong at graft ng Ombudsman ang bag-inang sina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kaugnayan sa solar firms ni Leviste na hindi raw tumupad sa mga kasunduan. Ito yung ano ha. By the way, ito yung negosyo nila na mag-ina. Talagang itong administrasyon na ito, gagawin ang lahat para hahanapan ka ng butas. Hahanapan ka talaga ng kasalanan. Grabe. Kaya nga, itong mga congressman at ilan na mga senador natin ngayon, natatakot na mag-criticize dito sa gobyernong Marcos, itong administrasyong Marcos. Kasi kung mag-criticize ka, ayan, re-resbakan ka ng kaso. Diba? Anong tawag mo dun? Ganyan po ang government ni Marcos. Sobrang, parang martial law. Sa ilalim ng prangkisa. Dawit daw si Senator Legarda dahil trumabaho siya para mapunta ang franchise sa kumpanya ng kanyang anak. Dahil umano sa sabwatan ng dalawa na pag-iwanan ng Pilipinas pagdating sa solar Sabwatan pa talaga ang tawag sa dalawa, ha? energy infrastructure. Grabe. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce Kung merong ghost projects na mga flood control, dito tinawag naman niya ghost electricity. Tang-inang yan, Remullas. Sarap mong kurutin, Remullas. Sarap mong kurutin. Kliyente, pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbad itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nitong Enero, pinagmulta rin ng Energy Department si Leviste ng kabuang 24 billion pesos. Dahil yan sa mga paglabag niya sa kontrata matapos madiskubring halos walang naitayong solar projects ang kanyang kumpanya. Ito rin daw ang naging basihan ng Ombudsman. Hindi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan... Kung mapapansin nyo, nag-iisip pa siya kung anong sasabihin. Kasi may script yan sila eh. Noon pa may script yan eh. So yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga... talagang nag-suffer raw sa ginawa ni Leviste at ni Legarda. Talagang pinoproject nila, ididiin talaga na malaki yung kasalanan ni Leviste at ni Legarda kaya kakasuhan natin ito. Imbestigahan natin ito. Ganun ha. Una, ang gagawin nila, investigasyon. Pagkatapos sasabihin yan, hinog na ang investigasyon, kakasuhan na. Tapos aarestuhin na. Nakakatawa nga yung sa comment section, mauna pang makulong si Leviste at si Legarda kay ni Martin Romualdez. Wala mo, bibim, yawa ka. Ay! Nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. 2019 ang i-award sa Solar para sa Bayan ang franchise. 2025 naman nang ibenta ito ni Leviste bago siya umupong congressman ng Batangas. Wala pang pahayag ang mag-inang Leviste at Legarda tungkol sa isasampang reklamo ng Ombudsman. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa... Ayan po basta ako, no? Naniniwala talaga ako na kasi ito lang yung aking argumento dito. Sa sobrang daming problema ng Pilipinas na dapat unahin natin kasuhan yung mga kawatan sa gobyerno sa flood control, ito pa talaga ang inuna nila. Kaya sabi ko, lahat ng ito, no? Alam nyo naman lahat ng ito, galawang po pamumulitika ito eh. Si Remulla, naging puppet na rin ni BBM. Naging puppet na rin. Kontrolado siya ni BBM. Yan, analysis ko yan ha. Pwedeng i-deny nila ang sasabihin ko kasi analysis ko lang naman ito. I might be correct, I might be wrong, but that's my own opinion. Okay? Punta naman tayo dito sa next. Dito tayo. Itong asawa po ni Vice President Inday Sara Duterte. Na dati ko nang sinabi na itong si VP Sara at ang kanyang asawa, binaboy sila. Bakit kong nasabing binaboy sila? Mantakin nyo, pera ninyo sa bangko, yung mga negosyo ninyo, mga tax ninyo, ilalabas in public dahil sa pamumulitika? Wow! Kaya nga, ang nangyari ngayon, itong asawa po ni Vice President Inday Sara Duterte na si Atty. Manscarpio, may karapatan siya
may karapatan po siyang mag-question sa legality po dito sa pagsusumite ng tax records nila kay BP Sara. Ito po yung kabuuhang balita dito ha. Alamin natin kung anong nangyari. Kinwestiyon ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio ang pagsusumite ng BIR ng kanilang tax records. At para po sa Express Report, nasa linya ng telepono si Marian. Actually, bawal talaga yan, no? Talagang maraming kandadaan. The only, sa batas natin, sa pagkakalam ko sa mga maraming lawyers po na nagkokomento po patungkol dito, ang sabi nila, ang presidente lang ng Pilipinas ang pwedeng mag-utos sa BIR patungkol dyan na malabas yung tax records. Enriquez. Marian, ano daw ba ang paliwanag dyan ni Second Gentleman Mans Carpio? It's true, iginiit nga ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio na dapat suriin yung pahintulot na ibinigay ng Pangulo para mailabas yung tax records nilang mag-asawa at maipadala sa Senate Impeachment Court. Bagamat nire-respeto raw niya yung otoridad ng Impeachment Court, sinabi ni Carpio na dapat dumaan sa legal na proseso ang pagresolba kung may issue man sa kanilang buhi. Hindi rin daw nakipag-ugnayan yung BIR sa kanila kung nagkaroon man sila ng mag-asawa nga ng anumang tax deficiency o pagkukulang. Yan ang pinakauna ha. Ang BIR, dapat magko-contact sila sa mag-asawa, BP Sara at si Atty. Mans Carpio patungkol po dito. Hindi ang argumento nila, hindi po pwede dahil utos ng Pangulo, buksan ka agad. Dapat syempre ikaw na taga BIR, daanin mo sa sa legalities, daanin mo sa tamang proseso. Hindi porket utos na ng Pangulo halongkatin ka agad. Yan ang point nila ha. Carpio dapat idaan ito sa judicial process. Dagdag pa o sa judicial review. Meaning to say, even if the president is requesting na ilabas itong mga records na ito, still, hindi yan agad-agad. Okay? Dapat idadaan sa judicial process. What do I mean by that? Judicial process, meaning to say, ang korte, kasi 3 branches of government tayo legislative, judicial, at itong executive. Sina Bongbong Marcos, nabilong sila sa executive. So kung papayag po ang judicial system, kasi pumayag na ang executive, which is si BBM, na ilabas ang tax records. Ngayon, susuriin yan ngayon sa judicial system kung dumadaan ba sa tamang proseso, legalities, may karampatang, tawag dyan, valid reason kung bakit atin pong halongkatin ang tax records at bank records ng mag-asawa. Kasi it will be unfair na kung sasabihin ng presidente, lahat ng mga tax record ni ganito, ganyan, ang mga bank records ni ganyan, buksan. Hindi yan po pwede. That's abuse of power. Yes, abuse ng power, di ba? Especially na si BBM at si VP Sara magkaaway na ngayon sa politika. So kung may delikadesa po ang gobyerno natin, idadaan natin sa judicial process, judicial system. Hindi porket executive ka, magpa-power tripping ka. Buksan ka agad. Ganun. Hindi pwede yan. Yan ang point ni na Atty. Mans Carpio dito. Ang pagsusumite ng mga dokumento sa Senate Impeachment Court ay isang hakbang lamang sa proseso, habang ang legal na kahalagahan at pagtatanggap ng korte sa mga ito bilang ebidensya ay nasa kapasahan pa rin ng Impeachment Court, alinsunod sa konstitusyon, mga umiiral na batas at mga alituntunin ng hukuman. Dati nang kinwestiyon ni Carpio ang pagdawit sa kanya sa usapin ng impeachment ni VP Sara. Inireklamo niya noon ang ilang miyembro ng House Justice Committee, BSP at AMLAC dahil sa pagsasapubliko ng kanilang financial records. Paglabag umano ito sa Bank Secrecy Law, anti-money laundering. Kasi attorney po ito si Mans Carpio. Alam niya kung ang galawan nitong mga kalaban nila ay dumaan po sa tama o mali. Okay? If sa tingin nila, karapatan nila, if sa tingin nila na, pang-aabuso na ito So may karapatan sila. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag ang kalaban ninyo, si BBM, wala na. Bendalo. Itong administrasyon Marcos, they are known for bendalo. Mismo si Erwin Tulfo ang nagpauso niyan Act at Data Privacy Law. Ruth. Marian, may tugon na ba dyan ang prosekusyon? Yes, Ruth, gigit nga ng House Prosecution Legal Spokesperson si Atty. Jay Tolosa ay malinaw yung naging pasya ng Senate Impeachment Court nang payagang ipakuha o isabina nga itong mga bank, DAC at AMLAC records ng mag-asawa. Malinaw na may exemption daw para sa impeachment cases. Narito yung kanyang pahayag. Maliwanag naman sa batas na pinapayagan ito. Maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan ito. So, kami nananalig kami na this will be upheld kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na to.
Ayon pa kay Tolosa Ruth, maliwanag din yung basehan ni Presiding Officer Cis Escudero. Tinanong nito kung kailan ikinasal sina VP Sara at Capio at lumabas nang wala namang prenuptial agreement yung dalawa. Ibig sabihin, maituturing na conjugal property ang kanilang mga ari-arian. Narito muli yung pahayag ni Tolosa. Tama ang gusto natin tignan. Yung kabuong yaman nakadeklara sa salin, yan ba ay accurate, complete, no? The full picture ng totoong kabuong yaman niya? Since conjugal property sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. Ruth, nanindigan nga yung prosekusyon na hindi sila magpapatinag o magpapadistract sa mga ganitong aksyon ng kampo ng mag-asawang Duterte Carpio. Nananatili raw silang nakatutok sa pagtiyasak or pagtiyak na maipipresenta nilang lahat yung ebidensya at kailangan ng mahalagang dokumento dito sa gumugulong na impeachment trial ng vice. Kahit sa kabila nga ng lahat ng iba pang mga legal options na nangyayari sa labas ng paglilitis. Yan mo ng latest, balik kay Ruth. So ako ang reaction ko dito, talagang panggigipit lang talaga. Ako nga naaawa na nga ako sa kay VP Sara eh. Lahat ng power tripping na ginagawa ng kanyang mga kalaban ay ginawa na talaga. In-impeach siya, post-bank records niya, lahat ng mga malis ibinabato na kay VP Sara para lang siraan si VP Sara ng siraan. Ito lang yung mga masasabi ko sa mga kalaban ni VP Sara, especially itong administrasyong Marcos. Kahit anong sira ninyo, it's too late. Kahit anong pambabato ninyo kay VP Sara, paninira, kung ano-ano, it's too late, hindi na po maniniwala ang taong bayan. Kasi, alam niyo ba kung bakit, no? Mahirap siraan ang isang tao na alam mo na magkalaban kayo. Ang taong bayan kasi napapansin yung galawan ni BBM at napapansin yung galawan ni VP Sara. At nakukumpara yan ng tao eh. Makukumpara yan eh. Sasabihin ng tao yan. Si VP Sara, hindi naman na may personal. Itong isa, parang natatakot na maging presidente. Kasi, sa totoo lang, si Marcos ngayon, he is really bothered by the ratings ni VP Sara na sobrang taas at siya, negative. Negative 27? He is bothered by that. Natatakot siya kasi siya yung nagpakulong kay Tatay Digong doon sa Hague. At si VP Sara, tatay niya yung pinakulong. Ang ikinatakot ni BBM kapag mapresidente itong si VP Sara sa 2028, baka gaganti ito sa 2028. Kaya ngayon pa lang gagawin ni BBM ang lahat para lang hindi mapresidente si VP Sara sa 2028. Yan ang aking Kaya ito, tumulong na si BBM para lang yung tax records, bank records na VP Sara ilabas para lang siraan lang si VP Sara. Yan ang paniniwala ko dyan. Ngayon, pakinggan po natin ang full interview ni VP Sara patungkol po sa mga issues na ito. Vice President Sara Duterte, good afternoon po sa inyo, ma'am. Kamusta po kayo today, ma'am? Yes, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang gabi sa Pilipinas. I am okay today. Walang problema. Ma'am, how's your visit with the former President Duterte? Okay lang ang visit. Very entertaining dahil maraming mga adults only na discussion. For adults only na discussion. Therefore, hindi kayo kasali lahat doon. Kasi mga baby pa kayo. Ma'am, how's the overall aura ni PRRD today, ma'am? Because today, the weather is a little bit gloomy than the usual summer weather ng Netherlands. Okay lang naman siya. Nakasweater pa rin siya kahit summer. So, napansin ko sa kanya, winter, spring, summer, and autumn, naka t-shirt and naka-sweater and naka-jogging pants. Ma'am, just a question about PRRD. Yesterday pala, sinabi niyo po na may bed sores na si PRRD, which actually really Kawawa si Tatay Digong. worries a lot of Filipino supporters ni PRRD, ma'am ba? Yes. Is that something that is serious for us to consider, or kasi marami pong mga matatanda particularly ang Correct. worry kay PRRD, ma'am, Nawo-worry tayo status dyan, niya sa loob? Yes. Okay. Chinek ko siya kanina, chinek ko yung likod niya, nauga na, natuyo na yung mga bilog-bilog na pula noong Kawawa pagdating si ko. tatay. Sobrang pula nila at para silang pimple looking. Natuyo na siya at nagpapasalamat kami kasi inaksyonan kaagad nung detention unit. Is it a cause for concern? Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko hindi ma-explain ni PRD kung
saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganon. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. And it's a concern because diabetic si PRD. So as much as possible, ayaw natin na masugatan kahit anong parte ng katawan niya. Kaya sabi ko sa lawyer, kung pwede sana mapaalam sa amin, sa defense group and sa pamilya, kung ano yun para masabihan si PRD na iwasan yung mga bagay na makatrigger na ganon sa kanyang balat para hindi ma-infect. But as far as his daily activities, ma'am, hindi naman yun naging impediment sa kanya. Nangangapi lang siya. Gusto niya ipakalot, gusto niya ipakamot Kawawa. yung ano sa likod niya. Yung Matanda na si mga Tatay Digong, pula-pula eh. doon sa Hindi na likod dapat niya. And ganyanin. then, sinabihan ko siya na pag hindi mo maabot, lagyan mo lang ng ice pack. Mag-request ka ng ice pack, lagyan mo ng ice. Wow. Dahil kapag makati, usually, nare-relieve siya sa ice pack. Okay. Ma'am, on a different matter, sa ICC, sinabi niyo po na, well, it's also being pronounced by several individuals na the ICC is facing an existential crisis. And there are a lot of countries already making public yung mga withdrawal nila from the Rome Statute, such as the country Chad and Venezuela. Do you have a specific, or do you have a comment with respect to this development? Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC. At napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya. Ang gobyerno ng Pilipinas, it's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity ko, no? Which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan na hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa. Correct. Kung ano ang reputasyon at Ng ICC. ano ang interest at agenda ng ICC. Wineponize Sige, Inday, dumako lang po tayo sa Philippine issues, ma'am. Meron, pataas mo, ma'am. Sorry, ma'am. Itaas mo, ma'am. Meron pong concern ang mga Kahapon sa rally, merong nag-video dito sa ilalim, ha? Sino yun? Ikaw yun? Mas ambot, kaya na naman yun diri. Wala, pagkakita na ko sa photo, nakaana ko, wala ko kasabot kung sa iyahang ginakuha. Kaya ang makita lang yun, kani, ang guslot sa ako. ma'am, Mag-aral kayong lahat ng paano magawa ng maayos na ma'am, Yes. sa Philippine issues, Ramapod. ma'am, kasi maraming concern ng mga kababayan natin na what seemed to be a statement from you, parang ginagamit nila to also create a narrative and to support. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman